Kabanata 431. Ano? Hindi mo naman ako gusto, di ba? Sa harap ng madamdaming titig ni Nika, hinimas ni Lito ang kanyang ilong at tinukso siya. Sa nakalipas na ilang taon, ang mga magagandang babae ay namumula sa mukha ng ganitong uri ng panunukso, at pagkatapos ay dumura ng husto. Gayunpaman, nakalimutan ni Lito na si Nika ay isang napakabukas na ibang bansa. Oo, nahulog na ako sayo. Bakit hindi tayo? Hindi pinansin ni Nika ang kanyang walang saplot na katawan at ikinawit ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito, huminga sa kanyang tainga na parang orchid. Kasabay nito, hinawakan niya ang kamay ni Lito gamit ang kabilang kamay at inilagay ito sa kanyang payat na baywang. Ang kanyang nakamamanghang mukha ay lubhang kaakit-akit, tulad ng isang napakarilag na halimaw. Ahem, okay, natalo ako. Hindi inaasahan ni Lito na ang babaeng ito ay napakawalang bahala, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Ngumuso si Nika at binitawan si Lito. Buong pagmamalaki niyang naisip, boy, awayin mo ako. Ibigay mo sa akin ang bank account. I will ask the financial department to transfer $20 billion to your account tomorrow. By the way, pumunta ka bukas sa ospital ng tatay ko. Kung mapapagaling mo, I will transfer 10 billion to you on the spot. Puno ng hinanakit ang mga mata ng pusa habang nagsasalita ito. Mula noong bata pa siya, hindi siya natalo sa negosasyon sa negosyo. Ito ang unang pagkakataon. Si Lito ay hindi tumayo sa seremonya kasama niya. Tumango siya at sinabi sa kanya ang kanyang bank account number. Kung wala na, mauna na ako. Dapat may paraan ka para harapin ang dalawang katawan na ito, di ba? Itinaas ni Lito ang kanyang paa at aalis na sana. Hoy, sandali. Bigla siyang pinigilan ni Nika. May trabaho ka ba ngayon? Umiling si Lito. Strictly speaking, hindi ito formal na trabaho. Then you can be my bodyguard. You did a good job just now. Puno ng kayabangan ang magandang mukha niya. Para bang hinihintay niyang magpasalamat si Lito. Ang mga bodyguard ng Reynolds clan ay sumailalim sa maraming mga layer ng screening, at ang kanilang katayuan sa lipunan ay napakataas. Higit sa lahat, kung magtatrabaho sila ng 30 taon, makukuha nila ang apelyido ng isang maharlika ng angkan ng Reynolds. Hindi mabilang na tao ang dadagsa sa lugar na ito. Gayunpaman, umiling si Lito. Hindi ako interesado. Ang kanyang tono ay lubhang prangka, nang walang pag-aalinlangan. Ano? Baka sa mukha ni Nika ang hindi makapaniwala. Mr. Argel, iyon ang mga bodyguard ng Reynolds clan. Hindi lang malaki ang sahod nila, mayroon din silang hindi mabilang na karangalan. Nakikita rin nila ako araw-araw. Alam ni Lito na parang narcissistic ang sinabi niya, ngunit iyon ang katotohanan. Sikat na sikat ang kagandahan ni Nika sa bansa nila. Ang lahat ng mga piging na dinaluhan niya ay puno ng mga tao upang masulyapan siya. At ang pagiging personal niyang bodyguard at ang pakikisama sa kanya araw at gabi ay talagang isang trabahong kinaiinggitan ng hindi mabilang na mga lalaki. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Lito sa mga bagay na ito. Hindi ka akit-akit sa akin ang sinabi mo. Umiling si Lito. Idinilat ni Nika ang kanyang magagandang mata at tinitigan ang mukha ni Lito ng matagal. Nakita niyang seryoso ito at hindi nagsisinungaling. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Matapos mabuhay ng 20 taon, ang kanyang alindog ay walang silbi sa mga lalaki sa unang pagkakataon. Hindi ito siyentipiko. Ano ba? Hindi nagtagal, sumugod ang mga bodyguard ni Nika twice para harapin ang eksena. Aalis na sana si Lito, ngunit pinigilan siya ni Nika. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi nakaimik si Lito. Anong problema? Paano kung may dumating na killer? Kinuha mo ang 20 bilyong dolyar mula sa akin, kaya dapat mong garantiya ang aking kaligtasan. Walang alinlangan sa kanyang kaakit-akit na boses. Sa katunayan, naunawaan ni Lito na malamang na natakot ang isang batang babae na muntik ng paslangin ng isang mamamatay tao. Okay, dito muna ako mamayang gabi. Tumango siya. Nang matanggap niya ang pangako ni Lito ay nagpahinga siya. Nagpalit ang hotel ng presidential suite para kay Nika. Pagkapasok ni Nika ay dumiretso siya sa banyo para maligo. Bago pumasok sa pinto, nilinggan niya si Lito. Huwag kang sumilip. Nakapikit si Lito sa sofa at hindi man lang siya nilinggan. Bastos. Ngumuso si Nika at pumasok sa banyo. Mabagal na nag-shower ang mga babae. Makalipas ang isang buong oras na paghihintay, hindi pa rin lumalabas si Nika. Matagal nang naghihintay si Lito na malapit na siyang makatulog. Sa oras na ito, sa wakas ay tumigil ang tunog ng shower. Tulala na tumayo si Lito. Nang marinig niyang walang ingay sa banyo, naisip niyang naligo na si Nika at bumalik sa kwarto. Naglakad siya papunta sa pinto ng banyo at itinulak iyon.
Ang nakita niya ay ang nakahubad na si Nika, na naglalagay ng cream sa kanyang balat. Ah! Sumigaw si Nika, lumabas ka. Agad na natauhan si Lito at mabilis na humingi ng tawad. I'm sorry. Mabilis siyang umatras at isinara ang pinto. Umupo ulit si Lito sa sofa sa isang nalulumbay na mood, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Kailangang sabihin na ang nangungunang binibini sa ibang banda ay talagang disente. Hindi masyadong maganda ang kanyang figure. Halos kapareho niya ang diyosa ng eskultura. Siya ay mataba at may sukat, at ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas, na para bang mabibiyak siya ng simoy ng hangin. Habang nasasarapan siya sa pagkain, binuksan ni Nika ang pinto at lumabas. Namumula ang kanyang mga pisngi, at mahirap malaman kung dahil ba sa init o hiya. Nakabalot lang siya ng bath towel, kitang-kita ang kanyang waistline at puting nyebe ng mga balikat. Sa ibaba niya ay dalawang tuwid at payat na paa, at isang pares ng maliwanag at makinis na mga paa. Humph! Pinandilatan niya si Lito at bumalik sa kanyang kwarto. Umiling si Lito, tumayo, at pumunta sa banyo. Sa sofa siya natulog sa gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla niyang narinig na sumisigaw si Nika. Agad na pumasok si Lito sa kwarto. Pumulupot si Nika sa kama, puno ng takot ang mukha, at humagulgol. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. She murmured, pero nakapikit ang mga mata niya. Kaya ito ay isang bangungot. Napabuntong hininga si Lito. Pakiramdam niya ay hindi madaling pakitunguhan ang marangal na dalagang ito. Bagamat siya ay mataas at makapangyarihan, siya ay patuloy na binabantayan ng mga mamamatay tao at nasa tenterhooks. Humakbang siya at tinapik siya ng marahan. Ayos ka lang. Gaya ng inaasahan, dahan daw ang tumahimik si Nika. Aalis na sana si Lito nang bigla siyang hinawakan ni Nika. Ito ba? Ang balak na hindi ako paalisin. Nagtaas ng kilay si Lito. Medyo nagpumiglas siya, pero hindi niya inaasahan na medyo malakas si Nika, kaya tumanggi na lang siyang bumitaw. Well, parang isang gabi lang ako makakastay dito. Walang pagpipilian si Lito kundi humiga sa tabi ni Nika. Maaga kinaumagahan. Ang kanyang matinis na sigaw ay pamunit sa mapayapang umaga at ginising si Lito mula sa kanyang panaginip. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niyang hawak niya si Nika habang ang isang kamay ay nasa puwitan niya. Bastos. I trusted you so much, but you did such a thing. Diretsyong sinampal ni Nika si Lito, at namula ang kanyang mga mata. Hindi pa siya naging ganito sa isang lalaki, at hindi pa siya nadala ni Lito sa unang pagkakataon. Hoy, ayos lang ha. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Hinawakan ni Lito ang kalahati ng kanyang mukha sa sakit at hindi makapagsalita. Nang marinig ito, natigilan si Nika. Masyado siyang galit ngayon. Ngayon ay naramdaman niyang parang walang mali sa kanyang katawan. Hindi mo ba talaga ako ginalaw? Kinusat ni Nika ang kanyang nakakaiyak na pilikmata at ngumuso. Kahit hindi mo ako ginalaw, hindi ka mabuting tao. Kung hindi, bakit ka napunta sa higaan ko ng hating gabi? You must be up to something, beast. Hindi natuwa si Lito nang marinig niya iyon. First miss, if I want to plot against you, do you think you can still be safe and sound now? Tumawa ng mapanokso si Lito. Bigla siyang sumandal at sinabing may masamang tingin, gusto mo bang malaman kung ano ang tinatawag na masamang intensyon? Ipapakita ko sa'yo. Ano? Anong ginagawa mo? Namutla ang munting mukha ni Nika, at agad siyang nakaramdam ng kaunting takot. Ayon sa kakayahan ni Lito, kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay sa kanya, alam niya na wala siyang puwang para sa pagtutol. Haha, tingnan mo naman kung gaano ka natakot. Ngumiti si Lito at nagpaliwanag, nagkaroon ka ng bangungot kagabi. Pagdating ko, hinayla mo ako at tumanggi kang pakawalan ako. At saka, noong nakatulog ako kagabi, I was very honest. But you kept getting into my arms. How wronged I was. Habang nagsasalita siya, umiling si Lito at bumaantong hininga. Sa isang tabi, namula na ang magandang mukha ni Nika. Tila malabo niyang naalala ang mga bagay na ito. Sobrang nakakahiya. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, naghugas silang dalawa. Pagkatapos ng almusal, dinala nila ang espesyal na sasakyan ni Nika sa ospital kung saan naroon ang matandang Reynolds. Pagdating pa lang nila sa ward, nakita nila ang isang gwapong dayuhang doktor na may blonde na buhok at asul na mga mata. David, bakit ka nandito? Nang makita ni Nika ang taong paparating, nagtatakang tanong niya. Ngumiti ang doktor at sinabing, dadalo ako sa isang senior medical conference sa ibang bansa. Narinig ko ang tungkol kay Tito at pumunta ako dito. Ang paraan ng pagtingin mo sa kanya ay puno ng pagnanasa at paghanga. Hayaan mong ipakilala ko siya sa'yo. Ang kanyang pangalan ay Lito Argel, at siya ang doktor na natagpuan ko.
Tumingin si Nika kay Lito. Sinulyapan niya si Lito na may mapanuksong ekspresyon. Kabanata 432. Nika, I have to remind you. Balita ko maraming manluloko at doktor dito. Mag-ingat ka. Umiling ang lalaki at binigyan ng makahulugang tingin si Lito. Malinaw, naisip niya na si Lito ay isang sinungaling. Kumunat ang noo ni Nika. Ngunit ang kanyang gamot ay nakapagpagaling sa sakit ng aking ama. Hey, baka nagkataon lang. Hindi naman ganoon kalubha ang impeksyon ni Mr. Reynolds. Normal lang na gumaling siya. Sabi ni David na hindi sumasang-ayon. Ako ay isang senior member ng Other Country Medical Association. Mas gugustuhin mo bang maniwala sa kanya kaysa sa akin? Ako. Medyo nag-alinlangan si Nika sa sinabi niya. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga kasanayang medikal ni Lito. Ilang salita lang ang narinig niya mula kay Lisa. Lisa, ano sa tingin mo? Pabalik-balik ang mga mata ni Lisa sa harap ni Lito at David. Kahit na nakita niya ang magic ng tableta ni Lito sa kanyang sariling mga mata, tulad ng sinabi ni David, maaaring nagkataon lamang ito. Ang pinakamahalagang bagay ay masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa. Ang miyembro ng David Medical Association ay pinuno din ng Royal Medical Team ng Imperyo. Masasabing mayroon siyang mahusay na medikal na kasanayan at isang napakatalino na resume. Kung ikukumpara, si Lito ay isang basura lamang na hindi maitapon. Sa tingin ko mas kapanipaniwala ang mga salita ni Mr. David. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Lisa. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong ang direktor ng ospital at sinabi kay Nika, Miss Nika, hindi na kailangang mag-alinlangan. Napakabata pa ni Mr. David, at kamangha-mangha ang kanyang kakayahan sa medisina. Pinakamabuting siya na ang mamahala sa paggamot ni Mr. Reynolds. Tumango naman ang ibang mga doktor nang marinig iyon. Lahat sila ay humanga kay David. Malinaw, walang nagtiwala kay Lito. Sinulyapan siya ni Nika na may hiya. Tumingin siya kay Lito na may pagmamalaki. Gayunpaman, kumilos si Lito na parang walang narinig. Sabi niya kay Nika, can we start now? I have other things to do. She. Nang marinig ito, diretsyong tumawa si David, at tumawa rin ang mga doktor. May mali ba sa utak ng lalaking ito? Hindi ba niya naiintindihan ang lengguwahe ng tao? Sabi ng lahat. Ang normal na tao ay dapat nahihiya at mabilis na umalis, di ba? Boy, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I don't need you here. You can go. Tiningnan niya si Lito nang may panghahamak. Sino ka? Anong qualifications ang kailangan mo para bitawan mo ako? Sumimangot si Lito at malamig na sinabi. Pagkasabi niya nun, galit na galit si David. Boy, how dare you insult me? Ano bang problema mo nung siniraan mo ako? Mukha kang mayabang. Ngumuso ng masama si Lito. Nakakatawa. Ngayon mo lang narinig. Isa akong senior member ng Other Country Medical Association, ang pinuno ng Royal Medical Team ng Imperyo. Saang major mo ba, at saang university ka nag-aaral? Saan ka galing ngayon? Tanong ng doktor na pagmamayabang. Pagkatapos noon, naghintay si David na makakita ng biro, dahil gaano man kalakas si Lito, hindi niya ito matatalo. Mas mainam na magyabang si Lito, at pagkatapos ay magtatanong siya ng ilang mga propesyonal na tanong at ilantad ang mga kasinungalingan ni Lito sa mismong lugar. Gayunpaman, sinabi ni Lito ang totoo. Hindi pa ako nakakapasok sa universidad at wala akong trabaho ngayon. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Ano, hindi ka pa nakakapag-college, at naglakas loob ka pa ring mag-practice ng medisina at magligtas ng mga tao. Tama na yan. Kung talagang napakagaling niyang magpakalat ng chismis, paano siya magiging incompetent? Matagal na sana siyang kinuha ng mga malalaking ospital. Siya ay dapat na isang sinungaling, isang charlatan. Biglang-bigla, ang mga doktor ay puno ng paghamak kay Lito. Nang marinig ang mga salita ni Lito, agad na nanlamig ang puso ni Nika. Siya ay labis na nadismaya sa kanya. Ang gayong tao na wala man lang mga kwalifikasyon para mag-practice ng medisina ay gustong magligtas ng mga tao. Umiling si Nika at agad na pumili. Ipaubaya na natin sa iyo ang aking ama, David. Nang matanggap ang pagkilala ni Nika, agad na napuno ng pagmamalaki ang mukha ni David. Binigyan pa niya ng mapanuksong tingin si Lito. Lito, pasensya na talaga. Hindi ako papayag na gamutin mo ang tatay ko. Masyadong delikado. Napakataktik ang salita ni Nika. Ayon sa kanyang karaniwang estilo, hihilingin niya sa mga bodyguard na direktang hilingin kay Lito na umalis. Nika, mabuti pang pag-isipan mo ulit. Ako lang ang makakapagpagaling sa sakit ng tatay mo. Walang pakialam na sabi ni Lito. Agad na bumalatay sa mukha ni Nika ang bakas ng pagkasuklam.
Naisip niya na ayaw ibigay ni Lito ang 10 bilyong dolyar, kaya pinilit niyang iligtas siya. Sa hindi inaasahan, siya ay isang matako na tao. Hindi ko kailangan. Salamat sa kabaitan mo. Pinigil ni Nika ang galit at sinabing. Kung hindi siya nito niligtas kagabi, hiniling niya na umalis siya. Pagkatapos noon ay hindi na niya ito pinansin at bumaling sa kama. Naglabas ng syringe ang doktor sa thermos. Ito ang pinakabagong antidote na laging binuo ng Medical Association. Bagamat hindi ito ganap na mapapagaling, maaari itong mapawi ang mga sintomas. Pagkatapos nito, handa na siyang gamitin ito. Tumuhil ka. Biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at malamig na sinabi, papatayin mo siya kapag ginawa mo ito. Nag-mutate na ang virus sa kanyang katawan, at walang epekto ang gamot na ito. Haha, boy, paano mo malalaman na nag-mutated na ang virus sa katawan niya? Microscope ba ang mata mo? Nagtawanan din ang ibang mga doktor. Naramdaman nila na si Lito ay masyadong walang katotohanan. Lito, pwede bang tumigil ka na sa panggugulo? Galit na galit si Nika, at ang kanyang berdeng mga mata ng pusa ay puno ng galit. Well, sasabihin ko na. Nasa critical na kondisyon kaagad ang tatay mo after 10 minutes after the injection. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Nadama ni Lito na ginawa niya ang kanyang makakaya. Ilang beses niya itong pinaalalahanan, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Humph! Ang gamot na ito ay bagong binuo ko. Ito ay ganap na epektibo. Kung hindi, tatanggalin ko itong puting Amerikana mula ngayon. Ngumuso siya at nanunuya sa mga salita ni Lito. Hindi nagtagal, tinurok niya ang gamot sa katawan ng matandang Reynolds. Noong una, walang reaksyon. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto at ligtas na ang lahat. Lumipas ang 10 minuto. Samantala, lalong naging halata ang pangungutya ni David. Anak, kung okay lang si Mr. Reynolds, dapat humingi ka ng tawad sa akin, at huwag kang masyadong lumapit sa akin. Baka sa mukha niya ang saya ng nanalo. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, binasag ng matinis na alarma ang katahimikan. Nako, mas bumilis ang tibok ng puso ng pasyente. Lampas sa normal na rate. Masyadong mababa ang blood pressure ng pasyente. Delikado. Nagsisimula ng lumaki ang mga mata ng pasyente. Bilisan mo at pumasok sa emergency room. Nagsimulang maghiyawan ang mga doktor at nurse, at ang ward ay agad na nagkagulo. Tatay. Napahilamaw si Nika sa kanya, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ito ay imposible. Namutla ang mukha ng iba. May tumakbo papunta sa makina at tiningnang mabuti. Nalaman niya na ito ay totoo. Sa sobrang takot niya napaupo siya sa sahig. Ang matandang Reynolds ay mamatay sa kanyang mga kamay. Kung ang balita tungkol dito ay lumabas sa ibang bansa, ang kanyang medikal na karera ay karaniwang tapos na. Umalis ka na. Sa gitna ng kanyang gulat, ang boses ni Lito ay kalmado. Napatingin ang lahat sa kanya at agad na naalala ang dati niyang propesya. This time, walang pumihil sa kanya. Gayunpaman, si Mr. Reynolds ay karaniwang walang pag-asa. Hindi mahalaga kung sinubukan niya. Mabilis ang oras, kaya't walang oras si Lito para magsalita ng marami at agad na sinimulan ang paglapat ng mga needle. Isang shot lang iyon, at agad na tumunog ang alarm. Napatulala ang lahat. Pagkatapos, kumuha si Lito ng isa pang tableta at pinainom ito kay Mr. Reynolds. Tapos na. Pumalakpak siya. Yun lang. Imposible, di ba? Lahat ay tumingin kay Lito na may parehong pag-usisa at hinala. Ubo. Biglang iminulat ng walang malay na si Mr. Reynolds ang kanyang mga mata, umubo, at agad na umupo. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Namumula ang kanyang mukha, at buong kumpiyansa niyang sinabi. Wake up! Wake up! May sumigaw, at lahat ay natigilan na parang tinamaan ng kidlat. Pagkatapos ng isang iniksyon at isa pang tableta, ang pinakamalaking problema sa mundo, ang virus, ay malulutas. Tumingin ang mga tao kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang Diyos. Kabanata 433. Sa harap ng gulat na mga tingin ng lahat, ang ekspresyon ni Lito ay nanatiling walang pakialam. Ngayon dapat mong paniwalaan ito, tama. Tumingin siya kay Noka na may mapaglarong ngiti sa labi. Lito, humihingi ako ng tawad sa iyo sa nangyari kanina. Hindi kita dapat pinagdudahan. Namula ang magandang mukha ni Nika. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. Tumingin muli si Lito kay David. Kanina lang, parang sinabi mo na kung mapagaling ko ang matandang Reynolds, tatanggalin mo ang iyong puting Amerikana. Ay! Hindi ko sinabing. Narinig mo. Huminga siya ng malamig, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang nalilitong mga mata. Ganun ba? Malamig na ngumiti si Lito. Hindi naman.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo silang tanungin. May nasabi na ba akong ganyan? Sinulyapan ng doktor ang doktor sa ospital na may nagbabantang mga mata. Sandaling natahimik ang mga doktor. Sa ibang bansa, mayroong higit pa sa isang sikat na doktor. Sikat na sikat din ang pamilya niya sa ibang bansa. Ang kanyang pamilya ay may higit sa 10 pribadong ospital at isang malaking kumpanya ng parmasyutiko. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon din ito ng maraming impluwensya. If he offended him, he might not be able to stay in the medical field. Kaya naman, bagamat alam ng lahat ang sinabi ni David, itatanggi lamang nila ito. Hindi sinabi ni Mr. David yan. Oo, hindi ko rin narinig. Nagmukhang proud si David sa sinabi ng lahat. Boy, narinig mo ba ako? Walang nakarinig sa akin. I think there's something wrong with your ears. Tiningnan niya si Lito ng pag-alit, natukoy na walang magagawa si Lito sa kanya. How dare you slander me? Dapat humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Hindi lang sila umamin, kumagat din sila pabalik. Kumunat ang noo ni Nika. Sabik na sabik siya ngayon, kaya hindi niya ito pinansin. Malaki ang pasasalamat niya kay Lito, ngunit dahil naroon ang pamilya ni David, hindi niya ito madaling masaktan. Iniisip niya kung paano pagaanan ang relasyon nila. Pak! Biglang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at binigyan si David ng isang malakas na sampal. Natigilan ang lahat. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mabangis na sinabi, "How dare you hit me?" Nagulat din si Nika at hindi alam ang gagawin. Ayaw mo bang humingi ng tawad? This is the way I apologize. What's wrong? Don't you think it's enough? Ngumisi si Lito at itinaas ang kanyang kamay para muling sampelan siya. Nakatagilid ang mukha ng lalaki sa kabila, na may nakalimbag na pulang palad sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, namamaga ang buong mukha niya. Hindi na siya gwapo, pero medyo katawa-tawa. Boy, baliw ka. Galit niyang pinandilatan si Lito, ang kanyang asul na mga mata ay puno ng galit. Itinaas niya ang kanyang kamao at akmang susuntukan siya. Ang taga-ibang bansa ay napakalakas. Si David ay halos 1.9 metro ang taas at may malalakas na kalamnan. Obviously, madalas siyang nag-eehersisyo. Nang makita ang eksenang ito, tinakpan ni Nika ang kanyang bibig sa takot. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa mata ng lahat, kitang-kita ang pagkakaiba ng pangangatawan ni Lito at ni David. Siguradong dahado si Lito. Baka padadalhan siya ng suntok. Tumayo si Lito. Sa mata ng ibang tao, siguradong natakot siya ng husto. Pang! Sinuntok niya si Lito sa tiyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay gamulong sa isang malamig na ngiti. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito, at mabali sana ni Lito ang kahit ilan sa kanyang mga tadyang. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagbago ang kanyang mukha. Dahil hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, isang tusok na sakit ang nagmula sa kanyang kamay. Namumutla ang mukha niya at halos himatayan siya sa sakit. Mabilis niyang binawi ang kamay, buti na lang nabali ang kamay niya at namilipit ang mga daliri. Gayunpaman, si Lito ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot pa ng kaunti. How? How is this possible? Tao ka ba talaga? Para siyang nakakita ng multo. Hindi lang siya, pati ang ibang mga doktor at nurse ay nagulat. Dahil nakita nilang lahat na ang kamay ni David ay ganap na nabali, ngunit si Lito ay hindi nasaktan. Ito ay hindi umayon sa medikal na sentido komon. You're done. Then it's my turn. Hindi sinagot ni Lito ang tanong ni David. Sa halip, ngumiti siya at sinuntok si David sa bilis na hindi mahuli ng mga ordinaryong tao. Fu! Lumipad siya palabas at tumama sa estant, nagluwa ng isang subo ng maasim na tubig. Pagkatapos, isang alon ng matinding sakit ang dumaan. Nabali ang kanyang tadyang. Nagmamadaling lumapit ang doktor at sinabing, kumuha ka ng stretcher. Dinala si David na naka-stretcher at itinuro si Lito. Ang taong mula ito ay hindi magtatapos sa ganito. Kung ordinaryong tao lang, siguradong matatakot sila sa banta ni David. Ngumisi si Lito at nagkibit balikat. Sige, maghihintay ako. Matapos umalis sa ward kasama ang mga doktor, tanging sina Lito, Nika, at Lisa na lamang ang naiwan sa ward. Lisa, lumabas ka muna. Itinuro ng matandang Reynolds, pagkatapos ay sinulyapan si Lito. Malinaw, may sasabihin siya. Magalang na tumango si Lisa. Agad siyang umalis at sinara ang pinto. Binata, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Ang Asher eyes ng matandang Reynolds ay puno ng pasasalamat habang nakatingin kay Lito. Matapos bigyan siya ni Lito ng mga karayom, mayroon na siyang malay, ngunit hindi niya maimulat ang kanyang mga mata o makapagsalita.
Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, tila na injection siya ng sigla at gumaling kaagad, mas malusog kaysa noong siya ay nagkasakit. Sa harap ng taga-ibang handang taiko na ito, ang ekspresyon ni Lito ay walang pakialam. You don't have to thank me. Tutal nandito naman ako para mangolekta ng pera. Nang makita kung gaano kawalang interes si Lito, ang matandang Reynolds ay nakaramdam ng walang katulad na pagkagulat. You should know who I am, right? More or less ang alam mo tungkol sa Reynolds clan, di ba? Nakangiti niyang sabi kay Lito. Tumango si Lito. Alam ko, pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Lito, paano mo makakausap ang aking ama ng ganyan? Hindi natutuwa si Nika na nakatayo sa isang tabi. She pouted her red lips at ngumuso. Haha, hindi bagay. Kaagad na ikinaway ng matandang Reynolds ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng agila habang sinusukat niya si Lito. Bilang pinuno ng angkan ng Reynolds, siya ay may matalas at matalas na mga mata. Sa isang sulyap, masasabi niyang hindi ordinaryong tao si Lito. Pambihira na kaya niyang pagalingin ang virus at dinurog, ngunit walang nangyari. Most importantly, he was extremely low-key. Ito ay isang bagay na lalo na hinangaan ng matandang Reynolds. Kaya, nagpa siya si Old Reynolds na kaibiganin si Lito. Lito Argel ang pangalan mo, tama ba? Ito ang aking personal na business card. Kung pupunta ka sa amin sa ibang bansa, dapat kang makipag-ugnayan sa akin. I will treat you well. Kinuha ng matandang Reynolds ang isang itim na business card mula sa isang kulay gintong kahon. Tiningnan ni Lito ang kanyang business card ngunit hindi ito kinuha. Sorry, hindi ko kailangan. Simula ngayon, hindi na kita makikita. Si Lito ay walang interes dito. Tumalikod siya at umalis. Dad, bakit ang galang mo sa kanya? Masyado siyang mayabang. Pagkaalis ni Lito, galit na sabi ni Nika. Umiling ang matandang Reynolds. Magandang anak, makinig ka sa iyong ama. Kailangan mong makipag-ugnayan sa kay Lito na ito. Sa hinaharap, baka isang araw ay matulungan niya ang ating Reynolds clan. Dad, what are you talking about? He has no money and no power. He's just a commoner. Paano niya tayo matutulungan? Puno ng panghahamak ang mukha ni Nika. Dahil sa kanyang mga aksyon, naiisip ko ang ilang mga alamat na narinig ko noon, ang ilang mga tao na maihahambing sa mga Diyos sa estado. Bulong ng matandang Reynolds sa sarili, saka umiling. Forget it, you don't need to understand. In short, listen to me. Sige. Nika pursed her lips at atubili na sinabi. Kabanata 434. Hindi nagtagal pagkatapos umuwi si Lito, tumunog ang kanyang mobile phone na may pahiwatig na 30 bilyong dolyar ang nailipat sa kanyang account. Tapos, may tumawag si Nika. Natanggap ko ang pera. Naisip ni Lito na sinusubukan niyang kumpirmahin ito. Gayunpaman, umiling si Nika. I called you to ask you for a favor. May nagyaya sa akin sa ball bukas ng gabi. Pwede mo ba akong samahan? Wala akong oras. Direktang tumanggi si Lito. Hoy, hindi mo ba kilala kung sino ka? Medyo nagalit si Nika. Binigyan kita ng $30 million, pero ayaw mo man lang akong tulungan sa ganoong kaliit na bagay. Natahimik si Lito. Inilibot ni Nika ang kanyang kaakit-akit na mga mata at biglang napaluha. Matagal nang namatay ang nanay ko. Kung ako'y muling pinatay, maiiwan na mag-isa ang tatay ko sa mundong ito. Nakakaawa siya. Buho. Hindi nakaimik si Lito. Ito ay isa pang galaw. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang 3 bilyong dolyar ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Tulungan mo lang siya. Nako, ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko na uulitin. Walang magawang sabi ni Lito. Ibinaba ni Nika ang kanyang cellphone, at puno ng tuso ang kanyang magandang mukha. Humph! Awayin mo ako. Kinabukasan, gustong pumunta si Lito sa Shangfu Mountain House para makita kung ano ang nangyayari. Aalis na sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Nang makita ang tumatawag, sumilay sa kanyang mukha ang isang matamis na ngiti. Shenner, what's wrong? Bakit mo ako hinahanap? Anong wala? Bakit hindi kita mahanap kapag libre ka? Halos isang buwan ka nang wala sa bahay. May girlfriend ka ba sa labas? Masaya ka ba? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at walang magawang sinabi, bata, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Tumawa si Chenner na parang pilak na kampana. Bumabiyahe ako pabalik. Nasa airport ako ngayon. Halika at sunduin mo ako. Oo, 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 kamahalan. Sa pag-iisip na makita ang kanyang kapatid, napakasaya ni Lito. Walang sasakyan si Lito, kaya sumakay siya ng taxi papunta sa airport. Kuya. Kumaway si Chenner kay Lito mula sa malayo.
Napagtanto ni Lito na pagkatapos ng isang buwan, ang batang babae na ito ay tila naging mas maganda at matured. Mukha siyang maliit na babae. Nakasuot siya ng malapad na western cap at mahabang dilaw na damit. Kahit nakapunta na siya sa ibang bansa, kasing puti pa rin ng nyebe ang kanyang balat. Sa sandaling ito, mariing winuwagayway niya ang kanyang mga payat na braso. Isang lalaking nasa early 20s ang nakatayo sa tabi ni Chenner. Kung tutuusin sa pananamit niya, mukhang galing siya sa mayamang pamilya. Tumingin si Lito sa lalaki at kumunat ang noo. Ito ba? Oh, kuya, ipapakilala ko siya sa iyo. John Wei ang pangalan niya. Nagkakilala kami sa eroplano. Ipinikit ni Chenner ang kanyang malinaw na mga mata at masayang nagpakilala. Malinaw, itinuring niya si John bilang isang mabuting kaibigan. Inabot ni John si Lito at sinabing, "Hello, ako ay tubong Ning Province. Alam ko ang lahat ng kawili-wiling lugar sa Ning Province. Maaari mo lang akong sundan." Napatingin si John sa dibdib ni Chenner. Ang tila mabait niyang mga mata ay kumislap na may bahid ng dumi. Bagamat nakatago ng husto ang kaawa-awang hitsura, hindi ito makatakas sa mga mata ni Lito. Hindi na kailangan. Let's go? Malamig na sabi ni Lito habang hinihila niya ang kamay ni Chenner. Ang kamay ni John ay awkward na nakabitin sa hangin, at ang kanyang mukha ay biglang lumubog, at isang dampi ng kalupitan ang mabilis na kumislap. I'm going to get this girl. I can't end it like this. Chenner, sandali lang. Mabilis siyang humakbang at hinawakan si Chenner. Sa sumunod na segundo, bigla niyang inabot ang isang kamay at hinawakan ang palso ni John. Si Lito iyon. Ah, may sumigaw. Kaagad, isang matinding sakit ang dumating. Naramdaman ni John na malapit nang mabali ang kanyang kamay, at hindi niya namamalayan na binitawan niya ang kanyang kamay. Una, huwag mong idamay ang kapatid ko. Pangalawa, hindi mo siya matatawag na Chenner. Malamig na ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at binitawan ang kanyang pagkakahawak. I'll let you go this time. Kung may susunod pa, puputulan ko ang mga kuko mo. Namula ang mukha ni John, at pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng mukha niya. Galit na galit siya. Gayunpaman, nang makasalubong niya ang tingin ni Lito, naramdaman niyang parang nahulog siya sa isang ice cellar. Nanginginig siya at wala siyang masabi. Chenner, alis na tayo. Hinawakan ni Lito ang kamay ng kanyang kapatid. Kuya, masyado ka bang impulsive kanina? Napakabait ni John, at inalagaan niya ako ng mabuti sa eroplano. Sabi ni Chenner na may pag-aalala. Umiling si Li Xiao. Hindi siya mabuting tao. Tigilan mo na ang pakikisalamuha sa kanya. Oh, gagawin ko ang sinabi mo. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chenner. Hinaplos ni Lito ang ulo ng kanyang kapatid at ngumiti ng malumanay at mapagmahal. Sa likod nila, dalawang malisyosong mata ang nakatingin kay Lito. Nais nilang maging dalawang kutsilyo at mapatay siya. A outsider dares to be arrogant in my territory. Pagod ka na bang mabuhay? Ngumisi si John at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto mong protektahan ang kapatid mo. Hehe, dapat makuha ko siya at pahirapan hanggang mamatay. Pagkatapos nun, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Gusto ni Lito na iuwi ang kanyang kapatid. Anyway, nagluluto si Lara. Gayunpaman, habang nasa daan, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag. Lito, ako si Sixth Lolo. Naaalala mo pa ba ako? Isang matanda at mabait na boses ang nanggaling sa telepono. Nang marinig ang boses na ito, agad na naalala ni Lito ang maraming bagay. Noong bata pa siya, malubha na ang kanyang karamdaman. Ang kanyang ama, si Lino, ay walang pagpipilian kundi ipadala siya sa pamilyang Argel dahil may mga mas advanced na kondisyong medikal dito. Naalala niya na binigyan ng kanyang ama ang kanyang sariling angkan ng maraming pera para hilingin sa kanila na alagaang mabuti si Lito. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Pagkaalis ni Lino, wala na silang pakialam kay Lito at minamaliit pa siya, na hinayaan ang ibang mga bata na ay bully siya. Sa buong angkan ng pamilya Argel, mayroon lamang isang matandang lalaki na sumama kay Lito sa ospital. Nang suntukin at sinipa siya ng ibang mga bata, pinigilan niya sila. Ang matandang ito ay nasa ika-6 na ranggo sa magkakapatid, kaya tinawag siyang ika-6 na lolo ng nakababatang henerasyon. Dumating si Lito sa Jiangnan sa pagkakataong ito upang humanap ng pagkakataong bisitahin ang kanyang ika-6 na lolo, ngunit wala siyang oras. Sa sandaling ito, nang marinig niya ang boses ng kanyang ika-6 na lolo, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Pang-6 na lolo, ilang taon na po kitang hindi nakikita. Pasensya na po talaga. Binawi ni Lito ang kanyang iniisip, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Brat,
Akala ko kinain ng aso ang konsensya mo, pero naalala mo pa pala ako, hahaha. Tawa ng tawa ang ika-6 na lolo. Nga pala, tinawagan ako ng tatay mo at sinabing nasa Ningjo kayo ni Chenner. Bakit hindi ka pumunta dito ngayon at kumain sa amin? Kumunat ang noo ni Lito. Ayaw niyang makita ang mga mapagkunwari na angka na iyon. Gayunpaman, ayaw niyang mabaigo ang matanda, kaya tumango siya at sinabing, sige, papunta na ako. Ang bahay ng pamilya Argel ay matatagpuan sa isang liblib na high-class na lugar ng Villa. Nang dumating sina Lito at Chenner, walang lumabas para salubungin sila. Tanging ang ika-6 na lolo lamang ang lumabas na nanginginig gamit ang kanyang tungkod. Mabilis na humakbang pasulong si Chenner at tinulungang tumayo ang matanda. Pang-6 lolo, dahan-dahan. Sa pagtingin kina Lito at Chenner, ang ika-6 na lolo ay tumango ng may kasiyahan. Oo, lumaki ka na at naging matanda na. Napakaswerte ni Lino na napakatino ng kanyang mga anak. Pang-6 na lolo, binobola mo ako. Madalas kang kausapin ng tatay ko. Ngumiti si Chenner at pumasok sa bahay kasama ang matanda. Sa oras na ito, lumabas ang 3 kabataan. Sila ay sina Roger, Ren, at isang magandang lalaki. Mukha silang madilim. Sila ang pinakamatanda sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Argel, si Zero Argel. Hoy, tingnan mo, darating ang sikat na pamilyang Argel. Ngumisi si Roger. Sarcastic na sinabi ni Ren, Brother Roger, bakit ang tactful mo? Hindi ba siya ang pinakawalang kwentang tao sa pamilya Argel? Alam ng lahat. Huling beses sa Ancestral Shrine, pinalo ni Lito si Ren. Siyempre, gusto ni Ren na maghiganti. Kabanata 435. Shut up. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan yang kapatid ko. Galit na umungal si Chenner at pinrotektahan si Lito na parang inahing manok na nagpoprotekta sa manok. Katulad noong bata pa siya, bagamat bata pa si Chenner, hanggat binyo bully si Lito, tatayo siya sa harapan niya at paprotektahan siya. Ate Chenner, huwag kang magalit. Totoo ang sinabi namin. Walang kwenta ang kapatid mo. Sabi ni Ren na may paghamak, at saka humagalpak ng tawa. Itinaas ni Chenner ang kanyang kamay at sinampal si Ren. Kung hindi ka tumahimik, hindi ako magiging magalang sa iyo. How dare you hit me? Tinakpin ni Ren ang kanyang mukha at galit na napag-alitan. Tinuro niya si Chenner at sinabing, sino ka sa tingin mo? Collateral relative ka lang ng pamilya Argel. How dare you behave wildly here? Bastos. Habang nagsasalita siya, tatamaan na sana niya si Chenner. Si Chenner ay isang mahinang babae, kaya hindi niya ito naiwasan. Pumikit siya at handang tanggapin iyon. Gayunpaman, hindi daw po ang naisip niyang sampal. Sa kabilang banda, may sumigaw. Iminulat ni Chenner ang kanyang mga mata at nagulat nang makitang mahigpit na hinarang ng kamay ni Lito ang sampal para sa kanya. Si Ren ang sumisigaw. Ang kanyang palso ay mahigpit na hinawakan ni Lito. Kuya! Tumingin si Chenner kay Lito nang may pag-aalala. Chenner, pinuprotektahan mo ako noon. Ngayon, hayaan mong protektahan kita. Binigyan ni Lito ang kanyang kapatid ng isang magiliw na ngiti. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan muli si Ren, nawala ang kanyang ngiti. Napakalamig ng buto noon. Boy, let go of me. Gusto mo bang mamatay? Nagmura si Ren ng mabangis na tingin. Ngumisi si Lito at biglang nadagdagan ang kanyang lakas. Naramdaman ni Ren na malapit nang mabali ang kanyang kamay, ngunit ang kamay ni Lito ay parang isang pares ng bakal na place, na hindi makalaban. Tumingin siya kay Roger para humingi ng tulong. Si Roger ay humakbang pasulong at sinabing may malungkot na mukha, Lito, nasa pamilya na tayo ngayon. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. The rules. I think it's you who don't follow the rules, right? Do you call it the rules just because nagmumura ka? Ang sulok ng bibig ni Lito ay kumerba sa isang masamang ngiti. Sinabi niya kay Ren, lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. Humph! Mangarap ka. Bakit ako luluhod sa babaeng ito? Pareho kayong bastos. Inakala ni Ren na siya ay miyembro ng pamilyang Argel na nakahihigit sa iba. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, binigyan siya ni Lito ng isang mahigpit na sampal. Ang sampal na ito ay gumamit ng panloob na lakas, at ang bibig ni Ren ay agad na naging madugong gulo. Sige, ituloy mo ang pagmumura. Malamig na tiningnan ni Lito si Ren at mahinahong sinabi. Ah, how dare you hit me? You're dead. Pak! Inihagis ni Lito ang kanyang kamay at sinampal si Ren sa mukha, na nagpalipad sa kanyang mga ngipin. Puno siya ng putik. Kung may kakayahan ka, pwede mo akong ipagpatuloy. Tumawa si Lito sa halip na magalit. Gayunpaman, sa mata ng lahat, ang ngiti na ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang halimaw.
Sa ilang sandali, natakot si Roger na nakalimutan pa niyang humingi ng tulong sa isang tao. Si Zero, na mastuso, ay unang nag-react at sinigawan si Lito, "Stop." Gayunpaman, hindi mapakali si Lito sa kanya. Ilang beses pa niya itong sinampal. Wala na ang mga ngipin ni Ren, at ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ay naputol ng husto. "Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Lumuhad ka o mamatay." Hindi malakas ang boses ni Lito, ngunit nayanig nito ang eardrum ng lahat. Natigilan si Ren. Lumuhad siya at humagulgol, "I'm sorry. Sister Chenner, I'm sorry." Dahil wala siyang ngipin, malabo at nakakatawa ang mga salita niya. Sa pagtingin kay Ren na nakaluhod sa kanyang harapan, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa puso ni Chenner. Ang kanyang kapatid na lalaki ay talagang hindi isang bagay na walang kabuluhan. Isa siyang makapangyarihang tao. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyari dito? Isang matanda at mahigpit na boses ang biglang dumating. Ang pinanggalingan ng boses ay isang seryosong matandang lalaki na may malakas at malisyosong aura. Siya ang pinuno ng pamilya Argel, si Dante Argel. Sa likod niya ay isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Argel, na lahat sila ay may mapagmataas na tingin sa kanilang mga mukha. "Lolo, bilasan mo at hilingin mo ang isang tao na sumama." Loko ang lalaking ito. Tinalo si Ren hanggang sa mamatay. Si Roger ay nagmamadaling magreklamo na para bang nakahanap siya ng isang tagapagtaguyod. Malamig na tiningnan ni Dante si Lito. "Ikaw ba si Lito?" Ang mga sulok ng labi ni Lito ay lumulutang sa isang mapanuksong ngiti. "Oo. How dare you? Kapag nakita mo ang family head, kamustahin mo siya dali." Ang ama ni Roger, na si Delphine, ang nakilala ni Lito sa ospital. Dahil mismo kay Lito kaya nawalan siya ng pagkakataong makatrabaho ang Reynolds clan. Sa makatuwid, lubusan niyang kinasusuklaman si Lito. Sa harap ng tanong na ito, sinabi ni Lito na may pagkadismaya, "Bakit ko siya kamustahin? Pinalaki na ba niya ako? Nagmalasakit ba siya sa akin? How dare you?" Sa pagkakataong ito, maging ang panganay na anak ni Dante, ang magiging pinuno ng pamilya Argel, ay hindi napigilan. "Anak, miyembro ka ng Argel clan. Ang taong nakatayo sa harap mo ay ang clan master ng Argel clan. How dare you say something so disrespectful?" Ngumisi si Roger. Kahit ang iyong ama, si Lino, ay kailangang maging magalang at mapagpakumbaba pagdating niya, pabayaan ka. Nang marinig ito, puno ng panunuya ang mukha ni Lito. Maging alipin. "Hehe, napakataas talaga ng tingin ng isang grupo ng mga taong parang aso. Ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Roger. Hindi niya inasahan na si Lito ay hindi nagpapasalamat. Sa kabilang banda, dumilim din ang mukha ni Dante. Una sa lahat, ayaw niyang makipagtalo kay Lito, isang junior, ngunit ang mga salita ni Lito kanina ay pinagalitan din niya, kaya hindi niya nakayanan. Lalong nasasabik si Roger, na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Si Lito na ito ay hindi man lang tumingin sa kung anong uri ng lugar ito, nang ahas na magsabi ng kahit ano. Mahihirapan siya ngayon. Ang ekspresyon ng kanyang ika-6 na lolo, na nakatayo sa likod ni Lito, ay nagbago ng husto. Mabilis siyang humakbang at sinabi kay Dante, "Kapatid, bata pa si Lito at ignorante. Huwag mo siyang pansinin. Haha, bata pa lang siya, kailangan ko siyang disiplinahin." Malungkot ang mukha ni Dante. Kaway ng kamay ay bumungad ang isang binatilyong nakaputi. "Nako, si Yamong." Namutla ang mukha ng ika-6 na lolo habang nakatingin kay Lito. "Lito, bilasan mo at humingi ng tawad sa lahat." Pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses at bumulong sa tenga ni Lito, itong si Master Yamong ay isang sikat na guro. Siya ay isang martial arts practitioner at may mahusay na kasanayan. Kung hindi mo siya matatalo, bakit hindi mo ibaba ang iyong ulo pansamantala? Huwag mo silang labanan ng direkta. Pang-6 na lolo, huwag kang mag-alala. Wala siyang kapare sa akin. Walang pakialam na sabi ni Lito. Ang pang-6 na lolo ay umiling, pakiramdam na si Lito ay bahagyang nagyayabang. Alam niya kung gaano kaina si Lito. Ito ay sapat na mabuti upang mabuhay. Upang talunin ang henyo ng pamilya, si Yamong, ay isang pantasya lamang. Gusto pa niyang hikayatin, ngunit naunang nagsalita si Lito. "Matanda, sa tingin mo ay maaari mo akong turuan ng leksyon. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka?" Malamig na tinitigan ni Lito si Dante. Noon, kung hindi dahil sa palihim na pahintulot ni Dante, paano maglalakas loob ang mga juniors ng pamilyang Argel na ay bully siya? Noon pa man ay naaalala niya ang paghihiganti ng matanda. "Good. Good. Good. You are such a good for nothing. You really dare to say anything."
Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, ako, ang padre de Pamilya Argel, masasayang. Galit na galit si Dante kaya ang kanyang balbas ay lumipad kung saan-saan. Sa sandaling ito, isa pang tao ang lumabas. Si Susan So ang nagtulak sa kanya. Lito, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Susan kay Lito, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigo. Kilala mo ba kung sino ang amo ni Kuya Yamong? Umiling si Lito. Hindi ako interesado. Ngumisi si Susan. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kanyang master ay si Josh Shangguan, ang nangungunang master sa Ning Province, at ang Little Master ay pumangalawa sa hero list ng Jiangnan City. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Lito na may mapanuksong ekspresyon, iniisip na matatakot siya. Josh Shangguan. Never heard of him. Walang ekspresyong umiling si Lito. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa mga miyembro ng pamilyang Argel, at ang mukha ni Yamong ay puno ng paghamak. Wala pa akong naririnig na Josh Shangguan, kaya sigurado akong hindi siya magaling. Umiling si Yamong. Ang pakikipaglaban sa basurang ito ay isang insulto lamang sa kanya. Naisip na ito ni Susan. Sinabi niya kay Lito, tingnan mo, hindi mo pa nga kilala si Josh Shangguan, at hindi mo matatalo si Brother Yamong, kaya mas mabuting humingi ka ng tawad. Kinagat niya ang labi at bahagyang namula ang mukha. Bagamat hindi tayo pamilyar sa isa't isa, ayokong nakikita kang nasasaktan. Lumapit si Yamong at sinabi kay Lito, dahil basura ka, lumuhad ka at yumuko ng 10 beses. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari ngayon. Susan, tumabi ka. Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig at malamig na tumingin kay Yamong. Lito, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Wala na akong pakialam sa iyo. Maghintay ka na lang na bugbugin ka. Napakalas ng iyong ama na magkaroon ng anak na katulad mo. Galit na galit si Susan kaya namula ang kanyang mukha. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at naglakad sa gilid. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin kay Yamong. Hindi ka makikipagtalo sa akin. Hehe, sinabi ko bang natatakot ako sayo? Kabanata 436. Wala ka lang, lalabanan mo ba talaga ako? Puno ng panunuya ang mukha ni Yamong. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod at mahinang sinabi, masyado kang nagsasalita ng walang kaparirikon. Bueno, kung hindi mo tatahakin ang daan patungo sa langit, at kung pupunta ka sa kamatayan na walang tarangkahan, kung gayon ay huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa damdamin ng parehong angkan. Agad na napuno ng dilim ang mga mata ni Yamong. Ang kanyang master, si Shangguan He, ay kilala sa kanyang kalupitan, at siya ay natututo mula kay Shangguan He sa loob ng maraming taon. Nakilala siya sa kanyang kalupitan. Inasahan niya na ang isang walang kabuluhang tulad ni Lito ay mamamatay o kalahating patay sa isang galaw. Biglang gumalaw si Yamong. Humakbang siya at dahan-daang itinaas ang kanang kamay. Isang stream ng asul-itim na chi ang lumitaw sa paligid ng kanyang palad. Tila may ihip ng malamig na hangin na umiihip sa bulwagan. Walang ekspresyon sa mukha ni Lito, ngunit ninisyon niya ang kanyang puso. Talagang bihira ang maglalabas ng panloob na lakas sa edad na ito, ngunit nakakalungkot na ang kanyang antas ay masyadong mababa. Sa karamihan, siya ay nasa antas ng isang half-step master. Dalawang salita, maanghang na manok. Anak, may natitira ka pang oras. Maaari kang tumakbo para sa iyong buhay, ngunit maaari kang mabuhay ng ilang segundo pa. Sumando si Yamong at nagsimulang maghanda sa pag-atake. Si Lito ay nanatiling kalmado, na parang hindi siya handa. Aba, parang sumuko ka na. Go to death. Sa isang panunuya, bumaril si Yamong na parang kanyan. Black Wind Palm. Sigaw niya at hinampas ang palad niya sa dibdib ni Lito. Si Roger ay nagpakita ng masayang ngiti. Matatapos na ang buhay nitong walang kwenta. Hahaha. Kumunat ang noo ni Dante. Siyempre, masasabi niyang pinatay siya ni Yamong. Maaaring patayin ng hampas ng palad na ito si Lito, ngunit hindi pa rin niya ito pinigilan. Patay ang isang walang kwentang katulad niya. Nararapat siyang mamatay. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Susan. Lito, kung hindi ka makikinig sa payo ko, magsisisi ka sa lalong madaling panahon, ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisap mata, dumating na ang palad ni Yamong. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat. Hindi lang umiwas si Lito, iniunat pa niya ang kanyang kamay at tinanggap ang palad ni Yamong gamit ang kanyang mga kamay. Hehe, nililigawan mo talaga si Death. Ngumisi si Yamong. Pang! Sa isang malakas na ingay, isang malakas na alon ng hangin ang kumalat. Napilitan ng lahat na umatras ng ilang hakbang at hindi man lang maimulat ang kanilang mga mata. Kasabay nito, ang mukha ni Yamong ay biglang nagbago, at ang kanyang mga mata ay biglang lumiit. Imposible.
Ang kanyang puso ay napuno ng kakilakilabot dahil sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang pagsabog ng panloob na lakas mula kay Lito. Ito ay hindi maarap, kasing lakas ng mga bundok at dagat. Ikaw talaga. Pulang dugo ang kanyang mga mata, at sumigaw siya ng parang baliw. Gayunpaman, bago natapos ng huling, Master, ang kanyang mga salita, pinalipad siya ng malakas. Nahulog si Yamong sa isang tumpok ng basag na salamin, at dahan-daang naglakad si Lito pasulong. Mali ka. Hindi ako guro. Isa na akong half-step martial god. Bulong niya sa tenga ni Yamong. May malay pa rin si Yamong. Matapos marinig ang pangungusap na ito, nagpakawala siya ng nakakatakot na dagandong sa kanyang lalamunan at tinitigan si Dante at ang iba pa. Iniunat niya ang kanyang leeg at ibinuka ang kanyang bibig, desperadong sinusubukang paalalahanan sila. Ang Diyos ng digmaan. Anong klaseng biro ito? Kung igalaw niya ang kanyang mga daliri, ang buong pamilya Argel ay magiging alabok. Gayunpaman, sa huli, dahil sa kanyang malubhang pinsala, siya ay direktang nahimatay. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na tumagal lamang ng 2 o 3 segundo. Nang mamatay si Yamong, sa wakas ay nag-react ang lahat. Biglang tumahimik ang paligid. Nagulat ang lahat, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot habang nakatingin kay Lito. Si Yamong, ang pinaka-promising na martial artist ng nakababatang henerasyon ng pamilya Argel, ay talagang natalo ng isang basura. Napaka-ironic. Malungkot ang mukha ni Dante, at ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng kalamnan. Nawala ang ngiti sa mga mukha ni na Roger at Delphine, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Kinagat ni Susan ang kanyang ibabang labi na may komplikadong ekspresyon. Lito. Hindi ko akalain na ganito ka makapangyarihan sa nakalipas na 10 taon. Sa lahat ng miyembro ng angkan, ang ika-6 na lolo lamang ang masaya para kay Lito. Agad nang umiti si Lito. Pang-6 na lolo, hindi naman ako nagsinungaling sa iyo diba? Sabi ko naman sa iyo wala siyang kapare sa akin. Para siyang walang ingat na binata, na walang bahid ng eksperto. Good. Good. Makikita ko kung sino ang maglakas loob na tawagin kang basura sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, sinasadya niyang sumulyap kay Roger at sa iba pa. Tahimik na ibinaba ni Roger at ng iba pa ang kanilang mga ulo, sa takot na mapansin sila ni Lito. Ahem, pamilya tayo. Hindi na kailangang masira ang pagkakaibigan natin. Tuyong umubo si Dante at iwinagayway ang kanyang kamay. Lumapit ang ilang katulong at binuhat sina Ren at Yamong. Ngumisi si Lito. Ang matandang ito ay talagang makapal ang balat. Hindi kumbinsido si Roger. Lolo, ang walang kabuluhang ito ay nakasakit kay Kuya Yamong. Hindi natin ito mapapabayaan ng ganoon kadali. How dare you? Itinaas ni Dante ang kanyang kamay at sinampal ng malakas sa mukha si Roger. Mukhang naagrabyado si Roger. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Si Roger ay ang bunsong apo ni Dante. Siya ang kadalasang pinakainibig niya. Masasabing lumaki siya na nagmamahal sa kanya at hindi kailanman nagkasala. Ngunit ngayon, tinalo ni Dante si Roger para kay Lito. Dahil dito, medyo nalito ang pamilya Argel. Bakit mo ako sinaktan? Sinabi ko lang na galing tayo sa iisang pamilya. Paumanhin. Galit na saway ni Dante. Hindi ito nakikita ng iba, ngunit bilang isang makaranasang matanda, masasabi niya sa isang sulyap na ang mga kakayahan ni Lito ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya natatakot kay Lito, ngunit natatakot siya na baka may makapangyarihan siyang background sa likod niya. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts ay hindi isang bagay na maaaring linangin ng mga ordinaryong tao. Para sa isang tulad ni Lito na linangin sa ganoong antas, tiyak na tinuruan siya ng isang sikat na guro. Walang pagpipilian si Roger kundi ang mag-atubiling sabihin, I'm sorry. Ngumiti si Dante at sinabing, Lito, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Sandali lang. Busy ang kusina, at makakakain na tayo ng hapunan. Dinala sina Lito at Chenner sa isang reception room. Sa pag-aaral. Dad, hindi ko maintindihan. Bakit mo pinuprotektahan ang maliit na walang kabuluhan na iyon? Kahit gaano pa siya kalakas, mas may kakayahan pa ba siya kaysa sa buong pamilya Argel? Ngumuso si Delphine sa pang-aalipusta. Ngumisi si Dante. Wala ka talagang isip. I'm afraid that this guy has a master behind him. Sinulyapan niya sina Roger at Zero. Pagkatapos ng hapunan, dapat kang gumawa ng paraan para malasing siya at tanungin kung sino ang kanyang amo. Sa karagdagan, hindi mo ba sinabi na siya ang may race 8 para sa antidote? Kung gusto nating makuha ang race 8 na iyon, ang ating pamilyang Argel ay hindi na kailangang maging isang pangalawang rate na pamilya at tiyak na magiging sikat sa buong mundo. Hinawakan ni Dante ang kanyang balbas at gumawa ng magandang plano. Nang marinig ito, biglang naliwanagan ang lahat. Tay,
Ikaw ay talagang may karanasan at matalino. Ngumisi si Roger at sinabing, huwag kang mag-alala, Lolo. Ngayon, lalasingan ko ang bastos na iyon at mamamatay sa mesa. Lolo, may ipapaalala ako sa iyo. Si Zero, na matagal nang hindi nagsasalita, ay biglang nagsalita. Tiningnan siya ni Dante nang may pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Zero ang magiging patriarch ng pamilyang Argel, at ang talento sa negosyo na nilinang ng buong pamilya. Nagbanta si Lito sa ating kaligtasan. Kung may pagkakataon tayo ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-gesture ng paghiwa sa kanyang leeg. Kabanata 437. Hindi nagtagal, ang mga pinggan at alak ay inihain sa mesa, at sina Lito at Chenner ay inanyayahan sa mesa. Lito, I don't think these guys will give up so easily. Mag-ingat ka mamaya. Pinaalalahanan siya ng pang-anim na lolo mula sa gilid. Ngumisi si Lito. Don't worry, hindi nila ako mahahawakan. Umiling ang ika-anim na lolo at sinabing, bagaman magaling ka sa martial arts, wala kang masyadong alam tungkol dito. Si Zero ay isang malupit na tao. Dapat kang maging maingat. Nang si Lito ay hahayaan siyang makatiyak, dumating ang mga tao ng pamilya Argel. Bukod sa mga taong nagpakita noon, marami ring kabataan. Halika, Lito, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan kanina. Inumin mo itong tasa ng alak at huwag mong pakialaman ang nakaraan. Nakangiting sabi ni Roger. Kinuha niya ang isang baso ng alak at ininom lahat. Hindi alam ni Lito kung anong uri ng masamang intensyon ang taong ito, ngunit hindi ito mahalaga. Madali lang yan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang ulo para uminom ng isang baso ng alak. Sa oras na ito, tumayo din si Zero at itinaas ang kanyang baso, at sinabing, maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Hayaan akong mag-propose ng toast sa iyo. Pagkatapos noon, uminom ulit siya ng isang baso ng alak. Bahala ka. Hindi umimik si Lito at uminom din ng isang baso ng alak. Nang matapos siyang uminom ay may lumapit at nagpuno ng baso niya. Sa oras na ito, dumating ang isa pang magandang babae na may makapal na makeup para i-toast si Lito. Kuya Lito, naaalala mo pa ba ako? Ako si Feiner. Ipinikit ni Feiner ang kanyang kaakit-akit na mga mata, sinusubukang bigyan si Lito ng electric shock. Oo, alam ko. Walang pakialam na sabi ni Lito. Minsan ay itinuro ni Feiner ang kanyang ilong at tinawag siyang walang kwenta, hinihiling sa kanya na bumalik sa Badok City. Siyempre, maaaring nakalimutan na niya, ngunit laging naaalala ito ni Lito. Lalaki ka. Paano kung painumin mo ako at uminom ka ng 3 tasa ng alak? Nakangiting sabi ni Feiner. Sa gilid, nagkakagulo ang mga miyembro ng pamilyang Argel. Kung lalaki siya, papayag siya. Ngumiti si Lito. Sa wakas ay nakita niya na ang mga taong ito ay nagsisikap na lasingin siya. Gayunpaman, nakakalungkot na maling tao ang kanilang napili. Ang boring naman. Biglang sinabi ni Lito, bakit hindi tayo magsaya? Oh, paano? Tila na intriga si Feiner. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi at sinabing, ngunit may bakas ng tuso ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang kaakit-akit na mga mata. Mas mabuting maghagis ka ng dice at tumaya. Kung hindi ka umiinom o nagkamali, kailangan mong inumin ang alak para sa kaukulang dice. Nakangiting sabi ni Lito. Nang matapos siyang magsalita, si Susan, na nasa tabi niya, ay desperadong commendat sa kanya. Obviously, may ipinapahiwatig siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Lito. Haha, Kuya Lito, gusto mo ba talagang makipagkompetensya sa akin sa dice? Huwag mong balikan ang iyong salita. Ang mukha ni Feiner ay puno ng mga ngiti, ngunit siya ay nanunuya sa kanyang puso. Anong walang utak? He chose the dice. Yun ang galing ko. Sa isang tabi, nagkatinginan sina Roger at Zero, at pareho silang nagpakita ng mapang-akit ng ngiti. Si Feiner ay isang batang casino master ng pamilya Argel. Sa edad na 16, pumunta siya sa Estados Unidos upang lumahok sa isang world-class na kompetisyon at nanalo ng napakagandang rango. Hindi pa ba sapat ang world-class level na ito para durugin si Lito sa alabok? Well, hindi ko inasahan na ganoon ka-prangka. Go and get the dice. Natakot si Zero na babalikan ni Lito ang kanyang salita, kaya agad niyang inutusan ng isang tao na kumuha ng dice. 2 pares ng dice ang naihatid. May tig-isang kahon at 2 dice sina Lito at Feiner. Sino ang mauuna? Itinaas ni Feiner ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kumpiyansa. Inabot ni Lito ang kanyang kamay, mukhang napaka-gentleman. Ma'am, halika muna. Okay, 1-to-1 guess muna tayo. Ngumiti si Feiner ng mapang-akit. I'm guessing.
Sinabi ni Lito, pagkatapos ay hulaan ko. Sa kabilang banda, bumantong hininga si Susan at inikat ang kanyang mga mata kay Lito. Bastos, how dare you play dice with Fener? Natatakot akong malasing ka ngayon. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay si Chenner ay mukhang relaxed at tila hindi nag-aalala. Sa kabaligtaran, inaabangan pa rin niya ito. Tumingin si Chenner kay Susan at nakangiting sinabi, Sister Susan, huwag kang mag-alala. Hindi magpapatalo ang kapatid ko. Umiling si Susan at nginisyan. Kung tutuusin, ikaw ay mula sa isang maliit na lugar. Hindi ko alam kung ano ang isang master. Hindi mo maisip si Lito kung gaano kalakas si Fener kapag siya ay naglalaro ng dice. Kinunot ni Chenner ang kanyang mga labi at walang sinabi. Sa oras na ito, hinawakan ni Fener ang dice box at sinimulang kalugan ito. Isang maselang kamay ng Jade ang lumipad pababa sa lahat ng uri ng paraan. Nagkaroon pa nga ng dobleng anino na nagparamdam sa mga tao. Nagkaroon ng pagsabog ng bulala sa paligid. Si Sister Fener ay bumubuhay sa kanyang reputasyon. Si Fener ay mukhang napakasaya sa kanyang sarili. Pak! Nahulog ang dice box sa sahig. Tumingin si Fener kay Lito na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mapupulang labi. Alas 11 na. Natatakot akong matalo ka, Kuya Lito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lito ay walang pakialam. Buksan mo at tingnan mo. Humph! Lito, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nahaharap sa malungkot na katotohanan. Si Sister Fener ang pinakamalakas na manlalaro sa mga kasanayan sa pagsusugal ng pamilya Argel. Hindi niya pinalampas ang alinman sa mga ito. Ngumuso si Roger sa gilid. Kalimutan mo na ito. Tapos buksan mo at kumbansihin siya. Ngumiti si Fener ng mapanlate at dahan-daang binuksan ang dice box. Ano sa tingin mo? Kuya Lito, tama ba ako? Hindi man lang tumingin si Fener sa dice. Nagtiwala siya. Gayunpaman, may malamig na paghinga sa paligid nila. Medyo napahiya ang lahat. Nang makita ni Roger ang mga dice, ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil, at ang mga kalamnan sa mga sulok ng kanyang bibig ay tumalon ng husto. Anong problema? Si Fener ay puno ng mga pagdududa at tumingin sa dice ng walang malay. Pagkakita pa lang niya ay biglang nanghina ang mga mata niya at natigilan siya. Ang dice ay hindi alas 11, ngunit dalawa sa alas 6, alas 12, dalawa. Pinalaki ni Fener ang kanyang magagandang mata, tinakpan ang kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ito ay imposible. Naglaro siya ng dice sa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya nabigo. Umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito. If you're willing to bet, then admit defeat. Ano pa ang hinihintay nyo? Bilasan mo at buhusan mo siya ng 12 baso ng alak. Nagkatinginan ng mga katulong ng pamilya Argel at hindi ng ahas na kumilos. Mabilis silang tumingin kay Fener. Si Fener ay hindi masyadong maganda, ngunit hindi niya naisip na mapapatunayan nito ang anuman. Mapalad lang si Lito. Ikuha mo ako ng alak. Nagkamali ako ngayon lang. Hindi ako naniniwala. Ngumuso si Fener. Hindi nagtagal, 12 tasa ng maanghang na alak ang inilagay sa mesa, at ininom lahat ni Fener sa isang hininga. Namumula ang mukha niya, pero halatang magaling siyang uminom at hindi pa lasing. Again. It's your turn. I'll make a guess this time. Sigaw ni Fener. Okay, then I'll guess twice. Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi at sinimulang iling ang dice box. Napailing na lang siya ng kaunti at saka inilagay ang kahon sa mesa. Hindi ito kasing ganda ng mga galaw ni Fener. Biglang bumantong hininga. Hindi pinansin ni Lito ang karamihan at itinoon ang kanyang atensyon sa dice. Sa kanyang X-ray vision, madali niyang nakita na ang dice ay alas 4 at alas 6. Nanalo na naman siya. Gayunpaman, nang bubuksan na niya ang dice box, marahang tinapik ng kamay ni Fener ang mesa. Ang kanyang mga kilos ay tila casual, ngunit nakasimangot si Lito. Sa hindi inaasahan, isa rin siyang martial artist na may lakas sa loob. Isang malakas na puwersa sa loob ang biglang umatake, na inalog ang dice sa alas 4 at pinaikot ito sa alas 5. Kabanata 438. Sa oras na ito, ang bilang ng mga dice ay naging 11 o'clock at ang score ay nadagdagan. Kung bubuksan niya ito sa oras na ito, ang mananalo ay si Fener, at si Lito ay kailangang uminom ng 10 baso ng alak. Ngumisi si Lito. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal ay napakahusay. Napakadali para sa isang martial artist na may panloob na lakas na manalo. Buksan mo dali, Kuya Lito. Naiinip na sabi ni Fener. Siya ay nawala ng maraming mukha pagkatapos matalo sa laro ngayon. Kailangan niyang bawiin ito. Okay. Ngumiti si Lito at dahan-daang binuksan ang dice box. Sa sandaling makita niya ang dice, biglang namutla ang mukha ni Fener.
Sa 12 o'clock, doble, talo ka. Bahagyang ngumiti si Lito. Ikaw. Pinandilatan ni Feiner si Lito, na pagtanto na may mali. Maaaring nagkataon lang, ngunit tiyak na hindi nagkataon na 2 beses siyang nabigo. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si Lito ay isang martial artist na may panloob na lakas na mas malakas kaysa sa kanya. Inom ka. Ngumiti ng mapanuksong si Lito. Ninatngat ni Feiner ang kanyang mga ngipin at tumingin sa 12 tasa ng white wine sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pagkulo ng tiyan niya at muntik na siyang masuka. Bagamat magaling siyang uminom, nakainom na siya ng 12 baso na halos limitasyon na niya. Kung humigop siya muli, gusto niyang mamatay. Ayos lang kung hindi ka uminom. Nakita ni Lito ang mga iniisip ni Feiner at pinanlakihan siya ng kanyang mga mata. Nang malapit nang magsaya si Feiner, ang mga salita ni Lito ay nag-alab sa kanyang galit. Habarin mo ang damit mo kung ayaw mong uminom. Magtanggal ka ng damit at 2 baso ng alak. Hindi ako makikipagtalo sa iyo kung maghubad ka ng 6 na damit. Walang ekspresyong sinabi ni Lito. Hindi naman kasi siya malaswa. Gusto lang niyang ipahiya si Feiner sa harap ng lahat. Pagkatapos ng lahat, noon, ang walang kwentang si Lito ay binyo-bully ng nakatatandang kapatid na ito. Minsan ay kumakain si Feiner ng ice cream. Noong panahong iyon, 6 na taong gulang pa lamang si Lito. Hindi niya maiwasang mapatingin ulit sa ice cream nito. Sinuntok at sinipa siya ni Feiner, at dinala pa siya sa ospital. Sa isa pang pagkakataon, binyo-bully ni Roger si Lito, na binugbog ng napakalakas na nagdurugo ang kanyang ulo. Subconsciously, pinulot niya ang kahoy na stick at ibinato kay Roger. Nakita ito ni Feiner. Walang pakialam si Feiner at dumiretso siya upang baliin ang kamay ni Lito. Tinuro niya ang kanyang ilong at pinagalitan siya sa pagiging walang kwenta at hiniling na bumalik siya sa Badok City. Sa pag-iisip pabalik sa mga nakaraang pangyayari, naramdaman ni Lito na muling tumaas ang kanyang puot. Hindi siya santo, at hindi rin siya nagmamalasakit sa mga babae at lalaki. Hanggat sila ay kanyang mga kaaway, hindi siya magiging malambot ang puso. Lito, sobra ang hiling mo. Pamilya tayong lahat. Bakit ang seryoso mo? Sa oras na ito, namumukod tangi si Zero, tulad ng ulo ng pamilya. Isang pamilya. Hehe. Ngumisi si Lito. Ang tatay at kapatid lang ng pamilya ko. Sino ka sa tingin mo? How dare you? Nagdilim ang mukha ni Zero. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Ano bang problema mo? Biglang nanlamig ang tingin ni Lito, at nagbago ang buong aura niya. Kaagad, isang mapang-ipang aura ang bumalot sa paligid. Naramdaman ni Zero na hindi siya makahinga. Nanginginig ang puso niya at hindi siya makapagsalita. Feiner, uminom ka o maghubad ka ng damit. Bahala ka. Malamig na tinitigan ni Lito si Feiner. Ang katawan ni Feiner ay nagsimulang manginig. Bilang isang martial artist na may panloob na lakas, malinaw niyang nararamdaman na ang isang malakas na lakas sa loob ay nakapaligid sa kanya. Kung maglakas loob siyang tumanggi, malamang na mamatay siya sa lugar. Tatanggalin ko na. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing may kahihiyan. Pagkatapos noon ay isa-isa niyang hinubad ang kanyang damit. Hindi kasi siya gaanong nagsuot, nung nag-6-piece pa lang siya, underwear lang siya. Ang mga lalaki ng pamilya Argel ay mabilis na tumalikod upang iwasan siya, ngunit si Lito ay patuloy na nanunood. Napakaganda ng figure ni Feiner. Siya ay may curvy figure, ngunit walang kahit isang ripple sa puso ni Lito. Kahit gaano pa kaganda ang babae, bulok ang puso. Isa lang siyang kasuklam-suklam. Kontento ka na ba? Pulang-pula ang mukha ni Feiner, at siya ay nahihiya at nagalit. Pinandilatan niya si Lito, kinuha ang kanyang damit, at tumakbo palayo. Sumunod, isa pang grupo ng mga disipulo mula sa pamilyang Argel ang nagpunta upang mag-alok ng isang toast kay Lito. Napakakalmang tugon ni Lito. Pagkatapos ng ilang round ng toast, lahat ay umiinom hanggang umiikot ang langit, ngunit nanatiling kalmado si Lito. Gusto mo pa? Kinuha ni Lito ang isang alagad ng pamilya Argel at nagsalin ng isang baso ng alak sa kanyang baso. Passes. Diretso niya itong iniluwa at umiyak, hindi ako iinom. Hindi na ako iinom. Kung iinuman ko ulit, mamamatay ako. Lumapit si Dante. Akala niya ay lasing na si Lito, ngunit hindi niya inaasahan na maraming tao mula sa pamilyang Argel ang nakahiga sa mesa. Gayunpaman, wala siyang pakialam at direktang sinabi, Lito, ibigay ang Race Eta para sa antidote. Si Lito ay nakaupo sa mesa, masayang kumakain ng kanyang pagkain. Nang marinig ito, napangiti ang gilid ng kanyang bibig. Matagal na pala siyang naging abala dahil dito. Nasa akin ang Race Eta, ngunit hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ngumuso si Dante. Miyembro ka ng pamilya Argel. Ang mga gamit mo ay bagay ng pamilya Argel.
Kahit para sa pagpapaunlad ng pamilya Argel, dapat kang magbigay ng kontribusyon sa Race Eta. Ibinaba ni Lito ang kanyang chopstick at hindi napigil ang matawa. Anong nakakatawa? Sabi ni Dante na puno ng sama ng loob ang mukha. Umiling si Lito. Nakakita ako ng mga walang modo na tao. Wala pa akong nakitang walang modo na katulad mo. Unti-unting nanlamig ang mga mata niya. I'll put it here. I won't give you the prescription. It's not for anything else, just because you don't deserve it. Buti, tumigas na ang mga pakpak mo. Mabangis ang mukha ni Dante. Sa tingin mo ba makakalabas ka sa pintong ito nang hindi ibinibigay ang Race Eta? Pagkatapos nito, ikinawin niya ang kanyang kamay, at agad-agad na lumabas ang mahigit 12 mga tog ng pamilyang Argel at pinalibutan sina Lito at Chenner. Ibigay mo ang Race Eta at hahayaan kitang umalis ng ligtas, kung hindi. Puno ng mali siya ang mukha ni Dante. Oh, sigurado ka bang may ganitong kakayahan sila? Ngumisi si Lito, at pagkatapos ay nawala ang kanyang ngiti. Malamig niyang sinabi, matanda na, mahigit 10 taon na ang lumipas. Hindi na ako ang Lito na kilala mo. Sa ginawa mo, mapapatay kita ng diretso. Ang tingin ni Lito ay nakakatakot na parang malamig na espada. Ang mga salitang ito ay masasabing napakarebelde at direktang ikinagalit ni Dante hanggang sa mamatay. Well, you unfilial son. I wanted to save some face, but now it seems that I don't need it anymore. Go ahead. Galit na umungal si Dante. Kuya. Nagtago si Chenner sa likod ni Lito. Binigyan siya ni Lito ng magiliw ng ngiti. Chenner, huwag kang matakot. Nandito ako. Masunaring tumango si Chenner. Sa oras na ito, ang ika-6 na lolo ay humakbang pasulong at magsusumamo na sana ng awa, ngunit napatigil ito ng tingin ni Lito. Pang-6 lolo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ako na ang bahala. Sa oras na ito, isang subordinate ng pamilyang Argel ang humakbang at nginisyan, anak, bata ka pa, pero ang tono mo ay medyo mayabang. Kaya mo ba? Haha. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng mace, na natatakpan ng matutulis na bakal. Hanggat natama ng tungkod ko ang isang tao, mapupunit ang laman nito. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para ibigay ang Race Eta. Banta ng lalaki na may mabangis na mukha. Yeyen e parirami ag kang magsalita ng kalokohan. Sayang ang oras ko. Direkta na natin. Naiinis na sabi ni Lito. Good. You're courting death. I'll grant your wish. Itinaas ng lalaki ang tungkod at nilaslas si Lito. Madaling umiwas si Lito, at ang mace ay tumama sa mesa, na nabasag ang isang puwang sa halos 10 sentimetro ang kapal ng ibabaw ng kahoy na mesa. Anak, huwag kang magtago kung may lakas ka ng loob. Ninatngat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at muling sinugod si Lito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi gumalaw si Lito. Nang makalapit sa kanya ang tungkod ay kinuha niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Ano, mapahamak. Ngumisi ang lalaki sa kanyang puso. Isa pala itong walang isip. Ang susunod na segundo. Klang! Ang mace ay tumama sa kamay ni Lito, na nagdulot ng isang string ng nakasisilaw na sparks. Paano ito posible? Agad na nagbago ang mukha ng lalaki, dahil pakiramdam niya ay hindi kamay ang nabasag niya, kundi isang napakatigas na piraso ng bakal. Bago pa siya makapag-react, hinawakan ng malakas na kamay ang kanyang lalamunan sa sumunod na segundo. May uhaw sa dugo na pagngisi sa mukha ni Lito. Meron talagang walang isip sa atin, pero hindi ako. Pagkatapos, sa isang putok, siya ay natamba sa sahig. Muli niyang dinampot ang mace at hinampas ito ng malakas. Ah! Isang matinis na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong kainan, na nagpasigla sa eardrums ng lahat at nagpapamanhid ng kanilang mga anit. Duguan na ang mukha ng lalaki. Itinapon ni Lito ang dagwang mace at sinulyapan ang iba pang mga tao. Pwede nyo naman akong lapitan. Kabanata 439. Boy, minamaliit mo ba kami? Magsabay-sabay tayong lumaban, mapipigilan siya. Galit na umatungal ang mga tauhan niya na parang nainsulto. Well, since this guy wants to die, we don't care about the rules. Sabay na tayo para ipaghiganti ang mga kapatid natin. Oo, paghihiganti. Mahigit 12 tao ang napuno ng galit. Ikinaway nila ang kanilang mga armas at sumugod kay Lito. Hindi ako naniniwalang magiging maayos siya sa pagkakataong ito. Ngumisi si Roger. Malamig na sinabi ni Dante, bugbugin siya hanggang sa ibigay niya ang Race Eta sa akin. Ang mga angkan ng pamilyang Argel ay pawang nanunuya at nagyayabang habang hinihintay nilang hawakan ni Lito ang kanyang ulo at sumigaw. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpawi sa ngiti ng lahat sa gilid ng kanilang mga bibig.
Sa sumunod na segundo, mahigit isang dosenang tao ang biglang lumipad palabas ng mapalibutan si Lito. Bang! 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 Nahulog sa lupa ang tungkod at sandata. Natigilan ang lahat para silang tinamaan ng kidlat. Dahil ito ay walang kahulugan sa lahat. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang tao ang pinalipad. Normal na tao pa rin ba ito? Namumukod tangi ang mga asul na ugat sa matandang mukha ni Dante. Galit na sumigaw siya, kayo, grupo ng mga walang kabuluhan, tumayo kayo. Master, kami. Hindi na makatayo. Ouch! Parang nabali ang paa ko. Kasabay ng mga alulong, nagulat ang mga tao nang makitang ang dosenang mga tao ay nawala ng kakayahan sa pakikipaglaban. Nang muli silang tumingin kay Lisyo, medyo nag-iba ang tingin sa kanilang mga mata. Hindi na ito paghamak at pagmamataas, kundi bakas ng takot. Hindi pinansin ni Lito ang dosenang tao at naglakad patungo kay Dante. Siya ay walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay malamig, at puno ng pagpatay na layunin. Kahit na si Dante ay tuso at malalim ang pag-iisip, nahihirapan pa rin siyang huminga sa sandaling ito. Napaatras siya ng ilang hakbang. You unfilial son. Gusto mo pa ba akong atakihin? Pinilit ni Dante na suportahan ang kanyang dignidad at malakas na saway. Sa katunayan, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Haha, sa seniority, lolo ang tawag ko sa iyo. Nagsalita si Lito, ngunit ang kanyang tono ay napakalamig. Ngunit hindi mo na maririnig ang dalawang salitang ito sa iyong buhay dahil hindi ito karapat-dapat sa iyo. Ang antidote naman, hindi kita binigyan. Huwag mo nang isipin pa. Umiling si Lito. Ngayon, kung hindi dahil sa ika-6 kong lolo, hindi ko nagugustuhing pumasok sa iyong pintuan. Mula ngayon, hindi na kailangan pang bumalik ang aking Badok City clan at ang iyong angkan. Pagkatapos nito, tumalikod si Lito at sinabi kay Chenner, "Tere na, umalis na sa karimari-marim na lugar na ito." Oo. Masunaring tumango si Chenner. Little Bastos, do you think this matter is over? It's not that easy. Malungkot ang mga mata ni Dante, at gusto niyang sandutin ang dalawang butas ng dugo sa katawan ni Lito gamit ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Iniisip lang niya. Biglang, tila may naramdaman si Lito at biglang tumalikod. Wala akong ginawa sa iyo ngayon, dahil lahat tayo ay may apelyido na Argel at iisa ang kadugo. Pero kung maglakas loob kang lumayo o tamaan ang mga tao ng pamilya ko, wawasakin ko ang buong tribo mo. Ang tingin ni Lito ay parang 10,000 taong gulang na misteryosong yelo habang binabalot nito ang mga tao ng malamig na aura. Naramdaman na lamang ni Dante ang panginginig ng kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay namutla. Wala siyang lakas ng loob na pabulaanan ang isang salita. Pagkaalis ni Lito, nagngangalit si Dante. Kung alam ko lang na magiging salot si Lito, nag-iisip na ako ng paraan para mawala siya noong nanatili siya rito sa mga nakaraang taon. Galit na umungol si Dante na may malungkot na mukha. Lolo, ano ang dapat naming gawin ngayon? Ang lakas ni Lito ay lampas sa ating inaasahan. Hindi ba namin gusto ang Race Eta? Sabi ni Roger. Ang virus ay isang world-class na problema. Sa kasalukuyan, walang epektibong paraan ng paggamot. Kung ang pamilyang Argel ay gumawa ng isang pangunawang gamot, ang pera ay gamulong na parang baha. Ngunit ang higit na nakaakit sa kanila ay hindi pera, kundi impluwensya. Kapag nakuha na ng pamilyang Argel ang antidote, tatayo ang pamilya sa world-class na entablado sa halip na maging pangalawang rate na pamilya sa kabiserang lungsod. Ang kanilang katayuan ay magiging lubhang nakakahiya. Sa pag-iisip nito, matatag ang ugali ni Dante. Dapat kang kumuha ng Race Eta. Kahit anong paraan ang gamitin mo. Sa oras na ito, lumabas na si Lito sa estate ng pamilya Argel. Pang-anim na lolo, pasensya na po talaga. Gusto ko lang pong kumain ng masarap. Lubos na iginalang ni Lito ang kanyang ika-6 na lolo. Ikinaway ng ika-6 na lolo ang kanyang kamay. You don't have to apologize. It's all those guys' fault. Nako, sayang naman at walang gaanong kapangyarihan ang 6th lolo. Kung hindi, hindi ka na maghahirap ng husto noon. Lahat na iyon sa nakaraan. Nga pala, 6th lolo, nagstay ako kanina sa Ningjo. Kung may kailangan ka, pwede kang pumunta sa akin anumang oras. Ngumiti si Lito at sinabi. Buti naman, lumaki na si Lito. Masaya talaga ako para sa tatay mo. Sabi ng pang-6 na lolo na may kasamang sarap ng ngiti. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Lito. Sinulyapan niya si Chenner at hinaila ang kanyang ika-6 na lolo sa tabi. Pang-6 na lolo, alam mo ba ang sitwasyon ng aking ina? Matagal na raw siyang namatay, ngunit wala man lang akong nakikitang litrato niya sa loob ng maraming taon. Nakakunot ang noo, nalilitong tanong ni Lito.
Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng ika-6 na lolo at tumawa siya ng awkward. Sinabi ko na sa iyo na matagal nang namatay ang nanay mo. Huwag ka nang magtanong. Tere na. Talaga. Palaging nararamdaman ni Lito na itinikom ng kanyang ama ang kanyang ina tungkol sa kanyang ina, at ang lihim na reaksyon ng kanyang ika-6 na lolo ay naghinala sa kanya. Ngunit alam din niyang tiyak na walang sasabihin si Sixth Lolo. Sige, alis na ako. Walang pagpipilian si Lito kundi ang sumuko at umalis kasama ang kanyang kapatid na babae. Dahil wala silang masyadong nakain, dinala ni Lito si Chenner pabalik sa Star Moon Garden, kung saan nakatira si Lara. Wow! Kuya, nagtataka ako kung bakit hindi ka bumalik sa Badok City. May itinatago pala kang kagandahan sa isang gintong bahay. Tumingin si Chenner kay Lara, ang kanyang malalaking mata ay nakangiti na parang dalawang crescent moon. Ate, nako, hipag, nice to meet you. Hindi ko akalain na makakahanap ang kapatid ko ng ganyang kagandang girlfriend para sayo. Hinawakan ni Chenner si Lara at magiliw siyang tinawag. Nang tawagin siyang hipag, namula agad ang puting nyebe na mukha ni Lara, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Ate, you misunderstood me. Hindi ako girlfriend ng kuya mo. Matapat pa ring nagpaliwanag si Lara. Sinundot ni Lito ang noo ni Chenner gamit ang kanyang daliri at walang magawang sinabi, narinig mo ba iyon? Little girl, ano ang iniisip mo tungkol sa araw-araw? Nang marinig ang mga salita ni Lito, ngumiti si Lara, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo sa kanyang puso. Tila wala talagang ibang iniisip si Lito tungkol sa kanya. Inilabas ni Chenner ang kanyang dila kay Lito at hinayla si Lara papasok sa bahay. Ate Lara, ang galing mo daw magluto sabi ng kapatid ko. Ang swerte ko daw ngayon ah. Talaga. Nang marinig ni Lara na pinupuri siya ni Lito, agad siyang naging masaya. Kaagad, medyo nainis siya. Bakit nakaramdam siya ng saya at galit dahil sa sinabi ng lalaking ito? Bagamat alam niyang hindi dapat ganito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng galit at kawalan ng magawa. Pagkatapos noon, isinantibi ni Lara ang mga iniisip at pumunta sa kusina. Si Chenner ay masigasig ding pumasok upang tumulong. Makalipas ang 1 oras, 6 na masaganang pinggan at 1 sopas ang inilagay sa mesa. Inihain ni Lara ang magkapatid na pagkain. Kinagat ni Chenner ang pagkain at sumigaw, ang sarap. Sinulyapan niya si Lito at malakas na sinabi, Kuya, sa hinaharap, kung gusto mong makahanap ng hipag, kailangan mong gawin ang katulad ni Lara. Ate Chenner, huwag kang ang magsalita ng walang kaparerekon. Hindi ako gusto ng kapatid mo. Namula si Lara at tahimik na kinuha ang isang malaking piraso ng matamis at maasim na tadyang ng baboy para kay Chenner. Sino nagsabi niyan? Napakaganda ni Ate Lara, pero hindi ka lang mahilig magayos. Kung magbihis ka ng kaunti, libu-libong beses kang mas maganda kaysa sa mga internet celebrity na iyon. Si Chenner ay nagsasabi ng totoo. Parehong top-notch ang figure at mukha ni Lara. Sa isang banda, nakasuot siya ng simpleng estilo. Sa kabilang banda, hindi siya masyadong kumpiyansa, kaya hindi niya lubos na maipakita ang kanyang kagandahan. Natakpin lang siya ng alikabok. Kabanata 440. How about this? Lalabas ako kasama si Sister Lara para bumili ng damit bukas. Nakangiting sabi Chenner. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at sinabing mapanghusga, Kuya, maaari kang mamili sa amin bukas. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang mga kamay na puti nyebe at ipinulupot ito sa leeg ni Lito. Sumandal siya sa kanya at nagsimulang kumilos na parang rogue. Okay, 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 sasamahan kita. Hindi talaga kinaya ni Lito ang pang-aasar at pang-aasar ng kanyang kapatid, kaya kailangan niyang pumayag. Oo, may magdadala sa atin ng mga samsam sa digmaan bukas. Si Chenner ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa ng malakas. Tuwang-tuwa at kinakabahan din si Lara. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na namili siya kasama si Lito. Kahit na ang lalaking ito ay hindi isang mayaman at gwapong lalaki, mayroon siyang isang espesyal na alindog na nagpaparamdam sa mga tao na ligtas at hindi maiwasang maakit sa kanya. Sa pag-iisip nito, mas anabangan ni Lara ang bukas. Pagkatapos kumain, umakyat si Chenner sa kama ni Lito para umidlip dahil pagod siya. Kuya Lito, may mga problema ako sa aking paglilinang. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? Nahihiyang sabi ni Lara. Alam niyang abala si Lito, kaya ayaw niyang abalahin siya. Okay. Tumango si Lito at sinundan si Lara sa kwarto nang hindi nag-iisip. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Lito sa kanyang kwarto. Napakalinis nito at may sariwang maliit na krisantemo sa yulunan ng kama. May nakakapreskong halimuyak sa hangin.
Si Lara ay orihinal na nakasuot ng wool na sweater, ngunit pagpasok niya sa silid, hinubad niya ang wool na sweater, at inilantad ang itim na laso sa loob. Napakaganda ng kanyang figure. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at siya ay nakasuot ng itim na mahigpit na kurbata. Maganda ang hubog ng kanyang figure at mapang-akit. Ang laso ay maikli, na nagpapakita ng isang piraso ng puti ng nyebe at patag na tiyan. Ito ay talagang kaakit-akit. Karaniwang hindi gaanong pinapansin ni Lito si Lara. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kaganda ang figure ni Lara. Maging si Joan Leng, ang numero 1 binibini sa timog ng Ilog Yangtze, ay hindi makakapantay sa kanya. Marahil ay masyadong mainit ang mga mata ni Lito, nilingon ni Lara ang kanyang ulo upang tumingin sa pagkalito. Nang makita niyang nakatingin si Lito sa kanyang anyo, sumigaw siya, at ang kanyang magandang mukha ay agad na namula. Muntik na niyang makalimutan na nandito pa si Lito. Well, Kuya Lito, every time I practice, sobrang init at pawis na pawis ako, kaya hinuhubad ko ang damit ko. If you mind, isusuot ko. Panik na sabi ni Lara. Ahem, okay lang. You can do whatever you want. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong upang itago ang kanyang kahihiyan. Oh, tumango si Lara at umupo ng naka-cross-legged sa kama. Sa harap niya ay ang cultivation method na ibinigay sa kanya ni Lito. Natutunan na ni Lito kung paano patakbuhin ang kanyang aura, at palagi niyang sinasanay ito ng tahimik. Ano ang hindi mo maintindihan? Tanong ni Lito. Itinuro ni Lara ang gitnang bahagi ng pamamaraan ng paglilinang. Dito, hayaan mo akong tingnan. Yumuko si Lito at nagsimulang magbasa ng mabuti. Sa sandaling tumagilid siya, halos balutin niya si Lara sa kanyang mga braso. Naramdaman ng biglaang paghinga ng lalaki, ang bahagyang pulang mukha ni Lara ay lalong namula, at ang kanyang buong mukha ay naging mas kaakit-akit. At biglang, nagkaroon ng kasiyahan at pag-asa na maaari itong magpatuloy ng ganito. Ang dali talagang mamisunderstand ng lugar na ito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kasi pabaya ako noon. Naunawaan na ni Lito ang nangyayari at itinuwid ang kanyang likod. Ang biglaang pagkawala ng kanyang hininga ay medyo nadismaya si Lara. Gayunpaman, inaasahan pa rin niya ang pambihirang tagumpay. Nang siya ay nawala sa kanyang pag-iisip, biglang itinaas ni Lito ang kanyang paa, humiga sa kanyang kama, at umupo ng naka-cross-leg sa kanyang harapan. Kapag sinuwerte ka, kailangan mong dumaan sa lugar na ito. Habang nagsasalita si Lito, iniunat niya ang kanyang kamay at idiniin ito sa isang lugar sa dantian ni Lara. Oh, pulang-pula ang mukha ni Lara na malapit ng duguan. Kung tutuusin, masyadong intimate ang kilos ng dalawa sa sandaling ito, at napakaliit ng suot niya. Naramdaman ni Lito na lalong uminit ang kanyang katawan, at nagsimulang pawisan ang kanyang noo. Well, subukan mo ulit. Mabilis siyang nagbago ng isip. Tumango si Lara at kinalma ang sarili. Sinimulan niyang paandarin ang kanyang internal breath ayon sa mga tagubilin ni Lito. Oo naman, nagtagumpay siya sa pagkakataong ito. Okay, yon. Wala namang ibang problema. Lalabas muna ako. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at naramdaman na malapit nang magliyab ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Kung nanatili pa siya, baka matanggal na talaga siya sa trabaho. Pagkatapos noon ay naghanda na siyang tumayo sa kama. Gayunpaman, kung mas naguguluhan siya, mas malamang na magkamali siya. Hindi sinasadyang nalampasan niya ang kanyang paa at napatid siya. Sa katunayan, hindi siya mahuhulog, ngunit hindi sinasadyang inabot ni Lara para hilahin siya. Napakalakas niya kaya hinailan niya pabalik si Lito. Dahil sa inertia, nabangga silang dalawa sa isa't isa. Nang matauhan siya, si Lara ay naipit na sa ilalim ng kanyang katawan. Nakadikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Naramdaman ng lambot sa ilalim niya, naramdaman ni Lito ang pag-agos ng mainit na dugo diretso sa kanyang utak. Ang kanyang pangangatwiran ay mabilis na nawala at napalitan ng isang salpok. Hinawakan niya ang mga balikat ni Lara at huminga ng mas mabigat. Ang kanyang mga mata ay kasing pula ng apoy. Pagkatapos ng lahat, siya ang war god, at ang kanyang enerhiya ay tiyak na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tao. Kung talagang may nararamdaman siya, magagawa niyang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Nawala ang isip ni Lara at naging paste. Nang makitang nakayuko si Lito para halikan siya, nanikip ang kanyang puso, ngunit hindi niya ito iniwasan. Mahigpit niyang hinawakan ng magkabilang kamay ang bedsheet at ipinikit ang mga mata, naghihintay na magsalubong ang kanilang mga labi at ngipin. Sa wakas, darating na ba? Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, walang pag-unlad. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa pagkalito, nalaman lamang niya na ang pagnanasa sa mga mata ni Lito ay unti-unting nawala, at ang kanyang ekspresyon ay lumuwag ng husto. Malinaw na pinilit niyang pigilan ang kanyang mga pagnanasa.
Lito, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Ako. Kinagat ni Lara ang kanyang matambok na ibabang labi at nahihiyang sinabi, I don't mind. Hindi, paano kita mapipilit na gawin ang isang bagay na hindi mo gustong gawin? Kung gagawin ko talaga iyon, hindi ba ako magiging isang hayop? Tuyong tumawa si Lito at iniwan si Lara ng matigas. Dapat kang tumuon sa iyong paglilinang. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, halika at tanungin mo ako anumang oras. With that, umalis na siya. Bumangon si Lara sa kama. Matubig ang mga mata niya at magulo ang buhok. Siya ay tumingin sa katawan niyang sexy. Baliw, paano mo nalaman na ayaw ko? Baka sa boses niya ang inis. Pagkatapos umalis sa kwarto ni Lara, dumiretso si Lito sa banyo at nag-cold shower ng 1 oras bago huminahon. Paglabas niya ng banyo, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tawag ay galing kay Nika. Lito, magsisimula na ang piging. Sa Yukonvilla iyon. Magsuot ka ng damit at huwag magbihis ng. Parang. Hoy, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Bahagyang ngumiti si Lito. Bastos. Oo nga, huwag kang manamit na talunan. Mahiya ka. Isang mayabang na sanggal ang pinakawala ni Nika. Nakuha ko. Sumagot si Lito, may iba pa ba? Kung wala nang iba, ibababa ko na ang tawag. Pak! Nang marinig ang abalang tono mula sa telepono, labis na nanlumo si Nika. Anong nangyayari? Bakit ka ba nagmamadaling ibaba ang tawag? Bakit hindi nakapakipakinabang ang kanyang alindog sa harap ni Lito?